Guys, heto na naman ang ating halo-halo sports update. Napakaganda po ng assessment ni Justin Brownlee sa kanyang Gilas teammate na si Kai Sotto. Pag-uusapan din natin ng isa pang Ginebra player na si Maverick Ahanmisi. Kung inyong natatandaan, sinabi noon ni Maverick na he'd rather go to Boracay or sa Hong Kong kaysa maglaro sa PBA All-Star. Pero ngayon ay kasama siya sa Team Japet. Samantala, usapang All-Star pa rin, hindi itinago ni Cade Flores na nasaktan siya sa pangiisnab sa kanya. Tulad ng himutok noon ni Maverick Ahanmisi, sinabi ni Flores mukhang popularity contest at hindi based sa stats ang pagpili ng mga isinasali sa PBA All-Stars. Yan at marami pang halo-halong topic ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. At sa mga hindi pa, salamat sa inyong panunood. Napakalaki ng potensyal na nakikita ni Justin Brownlee kay Kai Sotto. Ito ang obserbasyon ng naturalized Gilas player matapos niyang makita ang super gandang performance ng 7'3" Pilipino na ngayon ay naglalaro sa Japan B-League. Lalo para huhusay si Kai Sotto under sa system ni Gilas coach Tim Cone. Mahigit 2 linggo pa lang daw naglaro si Kai sa ilalim ng sistemang ginagamit ni CTC ay komportable na raw ito. Komportable na raw agad ang young giant Pilipino at lalo raw itong huhusay sa darating pang mga araw. Masarap daw itong maging kakampi, sabi pa ni Justin Brownlee. Towering over their opponents in the paint, lagi raw nila itong nahahanap sa gitna, nakasealed in na, at mahirap na itong pigilan kahit pa may help defense, tulad ng nasaksihan natin sa first window ng FIBA. Kapag nasa pose si Kai Sotto, napakaraming offensive pattern sa triangle system na ginagamit ni CTC sa Gilas. Kilala si Tim Cone na mahilig talaga mag-develop ng malalaking players. Throughout his career bilang coach, ilang bigs na ang nahasa under his wings. At ngayon nga, under sa kanya si Kai, asahan na madalas ay sesentro dito ang opensa ng Gilas. Sa last World Cup ay nagkasama na rin sina Kai Sotto at CTC. Pero noon ay assistant lang ni Chot Reyes ang Ginebra mentor. Wala pa noon sa kanya ang final say kung sino-sino ang magsasabay-sabay sa play court at kung anong sistema ang gagamitin. Pero ngayon nga ay isa si Kai Sotto sa mga focal points ng Gilas offense at defense. Sa nagdaang 2 laro sa FIBA first window, nag-average si Sotto ng 15 point PPG, 12.5 rebounds, 3.3 assists at 2.5 blocks per game at nag-a-average siya ng 22 minutes. Malayo ito sa kanyang di kagandahang performance sa FIBA World Cup kung saan ay nag-average lang siya ng 6 PPG, 2.8 rebounds, 0.6 assists at 0.8 blocks at 14 minutes lang ang kanyang playing time per game. Kaya nakikita nga po ni Justin Brownlee si Kai Sotto ang magiging biggest asset ng Gilas under sa sistema ni Coach Tim Cone. At sa ibang interview nga, iyon din ang sinabi ni CTC, darating ang araw na duduminahin ni Kai Sotto ang Asian basketball. Dagdag pa ni JB32, si Kai Sotto ay 7'3 or 7'2. Kailangan nilang gwardyahan lalo na kung nakasealed ina ito sa painted area. Pag dinobol nila, napaka-easy ng mag-cut ang ibang kakampi para sa mga pasa ni Kai Sotto. Naging viral sa ating mga karatig bansa ang ilang assist ni Sotto kay Brownlee. Patunay na good passer din ang higanting Pinoy. Ang isang pasa ni Kai nauwi sa isang thunderous dunk ni JB32. Hanggang ngayon ay marami pa ring Chinese ang inis kay Justin Brownlee. Si JB ang dahilan kaya naagaw sa kanila ang corona sa Asian Games. Pero ang nakakatawa, may Chinese team umano na nag-o-offer kay Brownlee para maglaro sa CBA, sa Chinese Basketball Association. Sigurado nga naman na magiging malaking atraksyon sa mga fans si Brownlee dahil sila mismo ang nakasaksi kung paano nito mag-isang sinagip ang kampanya ng Gilas sa Hangzhou Asian Games. Kaya tuloy marami agad na nangangambang baka hindi na raw makapaglaro sa Gilas ang ating naturalized player dahil daw sa laki ng offer kay Brownlee sa bansang China.
Pinawi ni Coach Tinko ng pangamba ng marami, naturalized player daw natin si JB at committed itong maglaro para sa Gilas, Pilipinas. Katunayan daw, siguradong maglalaro si Brownlee para sa Ginebra sa susunod na import-laden conference. At dito naman tayo sa isa pa nating update. Buo na ang dalawang team na maglalaban sa PBA All-Stars game na gaganapin sa Bacolod. Ang Team Japet at ang Team Mark Baroka. Ang Team Japet ay binubuo ni Japet Aguilar bilang team captain at co-coach naman ni Ginebra mentor Tim Cone. Kasama sa kupunan sina Stan Hardinger, Thompson, Paul Lee, Oftana, Malonzo, Newsam, Trollano, Lassiter, Arvin Tolentino, Tyler Tio, Pringle Romeo at si Maverick Ahanmisi. Noong nakaraang All-Stars game ay hindi kasama si Maverick. Pero ngayon na Ginebra player na siya, agad niyang naramdaman ng epekto, ibinoto siya ng mga fans. Pero sigurado kayang maglalaro si Maverick Ahanmisi? Sinabi kasi niya last year, he would rather go to Boracay or Hong Kong kaysa maglaro sa PBA All-Star. Kasi raw, popularity contest daw ang PBA All-Star. Popularity contest daw ang pagpili, hindi raw based sa stats and performance ng isang player. Obviously, nakapag-komento siya ng ganun kasi nga last year ay na-snub siya ng mga fans, sumama ang kanyang loob. Pero ngayon, kasama siya sa All-Star. Yan kasi ang hirap kapag nagsalita tayo ng tapos. Masusubukan ngayon ang palabra di honor ni Maverick Ahanmisi. Kung nagtampo si Ahanmisi noong nakaraang taon, ngayon ay isa pang player ang masama rin ang loob. Hindi itinago ni Cade Flores ng Northport Batang Pier ang kanyang sama ng loob na hindi siya nakasama sa RSJ teams na maglalaro sa All-Star. Parang nabastos daw siya. Kung based daw sa stats, dapat daw ay kasama siya. Himutok ng Arellano standout at ngayon ay nasa ikalawang pwesto sa Rookie of the Year race. Kasunod ni Stephen Holt ng Tira Firma Jeep. Kasama si Holt sa mga ibinoto ng mga fans. Pero take note, nakasama si Cade Flores sa mga ibinoto ng media. Pero sabi naman ni Cade Flores, magsisilbi raw motivation para sa kanya ang All-Star snub upang lalo pa niyang pagbutihin ang kanyang performance. Anong malay natin, baka nga siya pa ang manalong Rookie of the Year. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.